Mukhang mabubuhat nga raw siya ng mga kasamahan niya at kikita pa siya ng malaking pera. Bilang mas matanda at mas maraming karanasan sa grupo ay ipinaalala ni Uncle Mo na tingnan daw ng lahat ng maayos ang kanilang mga equipment. Matapos ang kanilang paghahanda ay nagsimula ng maglakad ang grupo na kinabibilangan ni Zhou Fan patungo sa E-Rank Monster Den area. Ang Monster Den ay ang lugar kung saan naninirahan ang iba't ibang klase ng halimaw. Nung magkaroon ng napakalaking pagbabago sa mundo, ang mga panglabas na lugar na tinitirhan ng mga tao ay pinugaran ng samut-saring halimaw. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao ang magpunta sa mga ganoong lugar. Ang mga armas na kalimitang ginagamit ng mga tao ay hindi halos tumatalab sa mga mutated monster. Ang iba pa nga sa mga halimaw na ito ay kayang mag-absorb ng bala at mga nakakalasong bagay upang lalo pa silang makapagpalakas. Gayunpaman ay nakagawa ang mga tao ng paraan upang labanan ang mga halimaw. Ang mga parte ng katawan ng mga halimaw na napapatay nila ay ginagamit ng mga blacksmith bilang materyales upang gawing sandata na may kakayahan na makapinsala at makapatay sa iba pang halimaw. Ang mga baril at modernisasyong armas ay napalitan ng mga sinaunang sandata na gaya na lang ng mga kalasag at espada. Kaya ganoon na lang ang taas ng presyo ngayon ng mga monster parts, naging para na itong simbolo ng kayamanan at lakas ng mga high-leveled Starfall warrior. Nagpunta ang party ni Zhou Fan sa City X E-Rank Monster Den. Dati itong tirahan ng napakaraming tao pero ngayon ay puno na ito ng mga halimaw at tinuturing na itong mapanganib na teritoryo. Nagtago sa likod ng isang pader si Zhou Fan sa pagmamasid nito sa paligid. Nakita niya ang isang naglalaway na halimaw na parang isang mutated amphibian. Naisip ni Zhou Fan na ditong araw pala nagmumula ang kakaibang tunog na kanina pa nilang naririnig. Ang mga halimaw na nakikita niya ay mga E-Rank monster na kilala sa tawag na fish lizard. Mga mutated amphibious na halimaw ang mga ito na may makakapal at matitigas na kaliskis, at may matatalas na pangil na kayang tumagos sa mga bakal. Biglang napalingon ang isang fish lizard sa direksyon kung saan nagtatago si Zhou Fan. Sa mga sandaling iyon ay nakahanda na si Zhou Fan para atakihin ang halimaw na ito. Gamit ang kanyang pana ay pinuntiryang maigi ni Zhou Fan ang ulo ng nakatingin sa kanyang halimaw. Sa tukoy ng pag-atake nito ay sa mismong mata ng halimaw niya ito matatamaan. Ipinikit ng halimaw ang mata nito dahil hindi na niya maiiwasan ang palaso na tatama sa kanya. Tumama sa mata ng fish lizard ang pag-atake ni Zhou Fan, pero tumalbog lang ito dahil sa kapal at tigas ng balat nito. Nagalit ang fish lizard na inatake ni Zhou Fan at humiyaw ito ng napakalakas. Narinig ng napakaraming halimaw ang pagsigaw nito kaya sunod-sunod silang umatake papunta sa direksyon ni Zhou Fan. Mabilis na tumakbo papalayo si Zhou Fan, habang tumatakbo ito ay naisip niya na nagtagumpay raw siya sa paghila sa maraming monster. Habang nagpapahabol si Zhou Fan sa napakaraming fish lizard ay bigla itong nabahala. Napareklamo ito dahil napakabilis daw ng mga fish lizard kumpara sa nakalagay na impormasyon na ibinigay sa kanila ng kanilang intel. Nagpatuloy sa pagpapahabol sa mga halimaw si Zhou Fan hanggang sa makarating ito sa loob ng isang gusali. Habang nagmamadali sa pagtakbo ay iniisip nito ang mga katangian ng fish lizard. Ang mga halimaw ng araw na ito ay may napakatigas na kaliskis na bumabalot sa buo nilang katawan. Napakatalas nga rin daw ng pangil ng mga ito na kayang tumagos kahit pa sa isang bakal. May mahahaba nga rin daw itong kuko at nakakaya nitong mamuhay sa katubigan at kalupaan. Napakabilis nga rin daw ng mga fish lizard, bilang isang araw Starfall warrior reserved. Kung hindi nga raw siya pamilyar sa lugar at sa mga ganitong halimaw, malamang nga raw ay patay na siya simula pa lang nung makita siya ng mga ito. Inatake ng isang fish lizard si Zhou Fan gamit ang dila nito. Nagawa namang makaiwas ni Zhou Fan sa ginawang pag-atake ng halimaw. Ang mga halimaw pa lang ito ay may kakayahan na pahabain at gawing sandata ang kanilang mga dila. Habang iniiwasan ni Zhou Fan ang mga pag-atake ng isang fish lizard ay iniisip nito na atakihin ang humahabol sa kanyang halimaw. Naghahanap nga lang daw siya ng tamang oportunidad upang atakihin ang kahinaan nito. Noong sumala ulit ang pag-atake ng isang fish lizard ay agad na lumabas si Zhou Fan sa kanyang pinagtataguan. Tiningnan niyang maigi ang kahinaan ng fish lizard at nilagyan niya ng 3 arrow ang gamit niyang pana.
Naisip niya na ito na nga raw ang tamang pagkakataon. Ayon nga raw sa kanilang intel, ang kahinaan daw ng mga fish lizard ay ang mga mata nito at ang mahaba nitong dila. Tumama ang 3 arrow na ginamit na pang-atake ni Zofan sa dila ng fish lizard. Nakaramdam ng pagkatuwa si Zofan dahil tinamaan niya nga raw ito. Naisip niya na kahit nga raw pala ang isang kagaya niya na Starfall Warrior Reserve ay maaaring mapakinabangan sa pakikipaglaban sa mga E-rank monster, basta maging pamilyar lang daw sila sa mga katangian ng mga makakaharap nilang halimaw. Nung una ay napakalalim ng pagkakabaon ng mga palaso na tumama sa dila ng fish lizard. Dahan-dahan na nahuhugot ang mga palaso na nasa dila ng halimaw, hanggang sa tuluyan ng nabaliwala ang ginawang pag-atake ni Zofan dahil tuluyan na itong naalis. Hindi malaman ni Zofan ang mararamdaman niya noong makita niyang ganoon lang kadali na alis ng fish lizard ang mga arrow na kanyang ginamit. Galit na sumugod ang fish lizard papunta kay Zofan, habang nangyayari ito ay naisip niya na hindi raw pala gagana ang mga normal na sandata sa mga ganitong halimaw kahit natamaan niya ang kahinaan nito. Muling naiwasan ni Zofan ang ginawang pag-atake ng fish lizard. Sa talas at lakas ng kuko ng fish lizard ay nasira nito ang sahig na dating kinatatayuan ni Zofan. Napapaisip siya kung ganito ba raw talaga ang lakas ng isang E-rank monster. Napakabilis nga rin daw nito na halos laging muntika na siyang tamaan. Napapaisip siya kung doon na ba raw siya mamamatay. Tumakbo si Zofan ng mabilis hanggang sa makakita ito ng labasan. Sa may itaas naman ay tumalon ng napakataas ang isang fish lizard upang sunggaban si Zofan. Nagawang makalabas ni Zofan bago pa siya tamaan ng pag-atake ng fish lizard. Naisip niya na sinwerte nga raw siya ngayon, halos muntika na nga raw siyang mamatay. Mukhang ang ordinaryo niya raw na mga arrow ay magagamit niya lamang sa paghila sa mga halimaw. Hindi nga raw ito sapat para makapinsala at masugatan niya ang mga fish lizard. Kung mayroon nga lang daw siyang arrow na gawa sa E-rank monster parts, baka nga raw magawa niyang makapatay ng mga low-level monster ng mag-isa lang. Kaso nga lang daw ay sayang ang pera na gagamitin niya kapag bumili siya ng mga ganoong palaso. Nakakita ulit ng isang butas si Zofan, nakasunod pa rin sa likuran niya ang napakaraming halimaw. Pagpasok nito sa butas ng isang pader ay humiyaw ito na naroon na raw ang mga fish lizard. Sa loob ng pader na iyon ay nag-aabang ang 6 na kasamahan ni Zofan sa kanyang misyon. Pagkalampas nito sa kanyang mga kaparty, ay sinabi ng matandang lalaki na kilala natin sa tawag na uncle mo na magsihanda na raw ang lahat sa kanilang pakikipaglaban. Sa lakas ng mga nagdatingan na fish lizard ay nawasak ng mga ito ang pader na dinaanan ni Zofan. Agad na ginamit ni uncle mo ang malaki niyang shield upang harangan ang kauna-unahang fish lizard na umatake sa kanila. Ang totoong pangalan ni uncle mo ay Mohanho, 35 taon ang edad nito at isa itong intermediate rank Starfall Warrior. Inilabas ni Moyinye ang kanyang Starfall equipment. Sa tulong ng espadang ito ay mabilis niyang napatay ang isang fish lizard na sumugod sa kanya. Si Moyinye ay isa na ring intermediate rank Starfall Warrior kahit na napakabata pa nito sa edad na 18 taon. Nakipaglaban din sa mga fish lizard ang 4 na novice rank Starfall Warrior kabilang na ang mayabang na si Moze. Naisip ni Zofan na ganito nga raw pala makipaglaban ang isang party na kayang kumuha ng isang E-rank mission. Mas madali nga raw ngayon ang kanyang trabaho. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang party na kinabibilangan ni Zofan hanggang sa napatay na ni Moyinye ang kahuli-hulihang fish lizard. Nung mahati sa dalawa ang katawan ng isang fish lizard ay pinuri ni Moze si Moyinye dahil sa pinakita nitong lakas sa pakikipaglaban. Hindi ng mga ito alam na nakakagalaw pa ang halimaw na huling inatake ni Moyinye. Kahit putol na ang katawan ng halimaw ay nagawa pa rin itong sumugod. Napansin ni Zofan ang pagsugod ng nag-aagaw buhay na fish lizard. Sinabi ni Moze na ito nga raw ang counter-attack ng mga malapit ng mamatay na E-rank monster. Hindi inasahan ng kanilang party na makakaatake pa ang fish lizard. Sinabi ni Moze na magsilayo raw sila sa halimaw dahil mapanganib daw ito. Bigla namang tinulak ni Moze si Zofan upang gawin itong panangga sa pasugod na halimaw. Naisip ng mayabang na ito na ganito naman daw talaga ang silbi ni Zofan sa kanilang grupo. Halos malapit na sa mukha ni Zofan ang bibig ng nag-aagaw buhay na halimaw.
Bago pa siya makagat ng halimaw ay ipinadyak nito ng malakas ang kanyang paa. Sa ginawa niyang iyon ay naiwasan niya ang pag-atake ng halimaw sa pagkakatalsik ng kanyang katawan sa kabilang direksyon. Inihanda ni Zhou Fan ang isa pa niyang sandata na nakalagay sa kanyang kaliwang kamay. Kailangan niyang unahan ang fish lizard bago pa siya ulit nito maatake. Tumama sa mata ng halimaw ang isang maliit na palaso na nagmula sa sandata ni Zhou Fan. Sa pagkakataong ito ay hindi na napapikit ang inatake niyang halimaw at direkta na niya itong tinamaan. Sa paghiyaw ng fish lizard sa sakit ng nabulag niyang mata ay sumulpot naman sa tabihan nito si Mo Yinye na hawak ang kanyang espada. Hanggang sa inatake na ni Mo Yinye ang fish lizard at doon na tuluyang nagwakas ang buhay nito. Habang pinangtataklob ni Zhou Fan ang kanyang braso upang hindi matalsikan ng dugo ng halimaw ang kanyang mukha, ay nakarinig siya ng notification na nagawa raw niyang makapatay ng E-rank monster sa unang pagkakataon. At doon na magsisimula ang pag-activate ng kanyang system. Napahawak si Zhou Fan sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Napapaisip siya kung ano raw ang tunog na narinig niya at kung hallucination niya lang ba raw ito. Inutusan ni Mo Yinye si Mo Ze na alisin raw nito ang mga halimaw doon at tingnan kung may laman ang mga ito na monster core. Umalma si Mo Ze sa inutos sa kanya ni Mo Yinye na paglilinis sa katawan ng mga halimaw dahil hindi naman daw siya ang may trabaho nito. Kinabahan si Mo Ze nang mapansin nito ang galit sa mga mata ni Mo Yinye. Akala nga raw yata ni Mo Ze ay hindi alam ni Mo Yinye ang ginawa niya kay Zhou Fan. Lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Nagsindi sila ng apoy sa gitna ng lugar na kanilang pagpapahingahan. Lumapit si Mo Yinye kay Zhou Fan at binigyan niya ito ng makabagong uri ng rasyon. Makakatulong nga raw ito upang mabilis na bumalik ang lakas ni Zhou Fan. Pinuri rin ni Mo Yinye si Zhou Fan, isang araw itong magaling na scout para sa kanilang team. Nagpasalamat si Zhou Fan sa pagpuri sa kanya ni Mo Yinye at sa bagay na ibinigay nito. Naisip niya na hindi nga raw pala ito suplada gaya ng kanyang pag-aakala. Nainis naman si Mo Ze sa nakikita niyang pag-uusap ng dalawa. Amoy pangaraw niya sa kanyang katawan ang nilinis niyang bangkay ng halimaw. Tinawag ni Mo Ze si Zhou Fan at sinabihan niya ito, na bilang isang pangpain at panangga ay magaling nga raw ito na maghatak ng maraming halimaw. Nakakalungkot nga lang daw na hindi nito magagawang maging isang intermediate rank Starfall warrior dahil sa hina ng katawan nito. Sinabi rin ni Mo Ze na para nga lang daw kumita si Zhou Fan ng pera ay kailangan pa nitong maging panangga at magpabuhat sa iba. Hindi nagustuhan ni Mo Yinye ang mga sinasabi ni Mo Ze kaya sinabihan niya ito na tumigil na raw ito sa pagsasalita. Nagtawanan ang iba pa nilang kasamahan noong masabi ni Mo Ze na pasensya dahil nasabi niya raw ang katotohanan. Nakangiting sinabihan ni Mo Hanho si Zhou Fan na wag raw nitong pansinin si Mo Ze, mahilig lang daw talaga itong magbiro. Naisip ni Zhou Fan na mukhang mabuting tao naman daw si Mo Hanho. Ang problema niya nga lang daw ay si Mo Ze, alam niya raw ang intensyon nito noong tinulak siya nito kanina sa bibig ng halimaw. Bilang isang Starfall Warrior Reserve ay trabaho ni Zhou Fan na magbantay at magmasid sa kanilang paligid. Sa paglalakad niya ay sumama sa kanya ang isa sa kanyang mga kaparty. Sinabi ni Zhou Fan kay Mo Yinye na matulog na raw muna ito at siya na raw ang magbabantay. Tungkulin niya nga raw ito lalo na't wala naman daw siyang masyadong maitutulong sa pakikipaglaban. Sumagot naman si Mo Yinye na mula nga raw sa kanilang kontrata, kailangan daw na 2 tao ang magkasama na magpatrol at magbantay. Sinusunod niya lang naman daw ang nakalagay sa kontrata. Sinabi ni Zhou Fan na napansin niya raw na sa pagsasalita ni na Mo Yinye ay nanggaling ang mga ito sa lungsod ng Juliet. Tinanong niya kung ano raw ang ginagawa ng mga ito sa E-rank monster den sa lungsod ng Zulu. Sumagot naman si Mo Yinye na parte raw kasi ito ng pagsubok ng kanyang pamilya. Ito naman ang nagtanong kay Zhou Fan kung ano raw ang ginagawa nito sa ganoong lugar. Napakamapanganib nga raw ng lugar na ito kung ibabatay sa level ng lakas ni Zhou Fan. Ipapaliwanag na ni Zhou Fan kung ano ang dahilan niya sa pagpunta doon, nang bigla siyang napatigil sa pagsasalita. Nagulat si Zhou Fan at Mo Yinye sa biglaang pagkabiyak ng lupa kung saan sila nakatayo. Kinabahan ang dalawang ito sa sunod na mangyayari sa kanila. Tuluyan ang nagkaroon ng butas sa gitna ng lupa at doon ay magkasabay na nahulog sina Zhou Fan at Mo Yinye.
Sinubukan ni Zofan na humanap ng mahahawakan pero nabigo siya na magawa ito. May lumapit na lalaki sa gilid ng butas kung saan nahulog ang dalawa. Hindi isang aksidente ang nangyari kina Moyinye at Zofan dahil may tao doon na nagplano nito.